Opo, mapagpalang Diyos, sumang banal, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa gabay at patnubay mo sa aming banal na gawain, sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kapatiran, narito, nagsisikap na makadalo, mahal na Panginoon. At sa mga hindi nakadalo, mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala sa kanila, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon. Sa lahat ng lugar na naabot namin, mahal na Panginoon, para sa amin pong banal na gawain ngayong linggo, pagpalain mo po ang lahat, mahal na Panginoon, na nagkikiisa. Lalo na po yung mga nakakadalo ng Wednesday, Friday, nagsisikap na mapalugdan ka, mahal na Panginoon, at paglinggo, ito po'y para sa lahat na mga kapatiran, mahal na Panginoon, ng araw ng aming pagsamba at paglilingkod sa iyo. Maraming po salamat, malabayan sa paglangis mo sa bawat bahagi ng aming banal na gawain mula sa pag-awitan ng Joyful Solemn. Salamat sa mga ginamit mo sa banal na pulpito, sa mga patutuo ng mga kapatiran, bibigay kalakasan sa aming pananampalataya, sa paglangis mo sa awitin ng mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, baging sa pagbibigay, sa pangunang panalangin ng aming mga pastor, pagluhod, pagsusumamo, at ngayon po sa mga beloved Almeida family, common family, mga beloved ministers, ng abang lingkod, patuloy na dumadalangin, mahal na Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran na itotoo. Ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos mapagpalang Diyos. Hallelujah. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyong pagmamahal sa bawat sa amin, sa pangkalahat ng panalangin ng beloved parents in the Lord, Father, in the name of dearest Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, Lord God. Touch them, O Lord God, impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father, of Jesus. I cannot do it without the Lord God. Use me, Lord, to deliver your gospel with love and power. I need more power and anointing, Lord God. Father, in the name of Jesus, use me, Lord. Bless thy word, Father, of Jesus. Hallelujah. Hindrances, doubts, and unbelief cast out in Jesus' name. Bless thy word. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Everybody say Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you sa lahat natin minamahal na mga kapatiran. God bless you sa ating minamahal na mga viewers. Hallelujah. Beloved brethren, open now our Bibles. Lagi tayong magbabasa ng ating Biblia, mga kapatid ko. Kaya nga meron tayong preaching, pakikinig ng salita ng Diyos. Gospel. The power of God unto salvation. Napakahalaga na ating pong nababasa ang ating Biblia. Kaya nga mga kapatid ko, ito po ay makapal, pero pag hindi natin binabasa, bali wala. From Genesis to Malakay, yan po'y Old Testament. Ibig sabihin mga kapatid ko, nandyan ang mga batas, nandyan ang mga utos, nandyan ang mga pinakitang kapangyarihan ng Diyos. Miracle. At pagdating sa New Testament, from Matthew to Revelation, pinagsama-sama na dyan. Power of God, miracles, kung saan nandyan ang mga iba't ibang klaseng pagtutuwid, pangangaral. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay namamalagi magpakailanman. Merong daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo ay kapahamakan, kamatayan. Pero ang salita ng Diyos, na lagi nating pinapangaral, kapag ikaw ay natatamaan, ang salita ng Diyos ay para sa iyo.
Pag ang salita ng Diyos ay pinapalampas mo sa iyong tainga, sa kanan, lalabas sa kaliwa, kaliwa o kanan, na nadidinig mo ang salita ng Diyos at hindi mo pinatutuloy sa iyong puso, hindi ka lalago. Hindi ka magbubungang Kristiyano. Kaya kailangan ng salita ng Diyos, kahit na masakit pakinggan, hindi man sa'yo o para sa'yo, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Yan ay lagi nating tatandaan. Kaya nga, walang exempted. Kahit kami na nakatayo sa banal na pulpito, kailangan pag-aaralan namin salita ng Diyos, babasahin namin. Sa ating mga awit, lahat ng grupo ng ating choir, sa mga elders, sa mga ginagamit sa ating banal na gawain, sa mga prayer warrior, o anuman ang ating ginagampanan, ang salita ng Diyos ay dapat lagi nating nababasa. Why? Gospel is the power of God unto salvation. Kaya pag hindi mo pinag-aaralan ang salita ng Diyos, hindi mo matatanggap yung kaligtasan. Kaya nga, power of God unto salvation. Miracles. Tanda na ang Diyos ay naghihimala. Hindi natin kaya maghimala, pero ang Diyos ay naghihimala. Kapangyarihan ng Diyos, babaguin ka. Hindi natin kaya magbago sa ating buhay. Wala tayong power to change our life. But there is Jesus is a powerful God to change our life completely. Kompleto. At ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Gospel is the food of our soul. Gospel is the bread of life. Gospel is the water of life. Kaya bawat salita ng Diyos na ating pinag-aaralan Wednesday, Friday, and Sunday, kahit na sino tumatayo sa banal na pulpito, ang salita ng Diyos ay magpapalago ng paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag Wednesday nakaka-attend ka, nakaka-take ka ng vitamins. Vitamins. Magpapalakas ng iyong paglilingkod sa Diyos. Hindi herbal, kundi vitamins. Ito'y vitamina ng iyong kaluluwa. At pag Friday, meron kang maintenance. Nami-maintain mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng ating parents in the Lord, ang Friday overnight prayer natin, katumbas ng 3 araw na pag-ayuno. Bihira na ngayon ng mga kapatid na nag-aayuno. Yung 3 araw, 5 araw, 10 araw, bihira na. Ang iba'y 1 meal na lang. 1 meal, hindi kakain ng umaga. Pero ang kanyang kakainin, sobra-sobra sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, may merienda pa. Kaya nga, siksik liglig. Sabi nila, iba na ngayon ang panahon eh. O, totoo naman, nagbago na ang panahon. O. Kaya grabe. Yung iba, nagto 2 meals. 2 meals fasting, maaari mag-umpisa sa gabi, hindi nakakain sa gabi hanggang umaga. Normal lang yan eh. Matutulog ka. Dahil hindi ka kumain, makakaiwas ka sa bangungot. Dahil pag marami raw kinakain sa gabi, delikado. Maaring mabangungot. Ngayon, pag umaga, hindi ka kumain,
sasabihin mo kagad, wala akong gana kumain eh. Kasi nga, hindi ka kumain eh. Kaya meron 2 meals sa gabi at sa umaga. Ngayon, talagang regular na fasting natin, from 6 in the morning hanggang 6 in the evening. Equivalent to 1 day. Ngayon, kung itutuloy-tuloy mo, talagang makukuha mo kagad yung yung pag-aayuno eh. Kasi mga kapatiran, ayaw sanayin ang kanilang sarili. Pag sinanay mo na ikaw ay hindi mag-ayuno, ay talagang puro kain ang gagawin mo. Kain. Kahit na busog ka na, pag may nagtanong, nangankan? Sa ampay. Hindi naman masama yun. Pero nagsinungaling na. Nangankan? When? Basit lang. Inyati, kinan mo. Tinapay. Mano nga piraso sa nga pulo. Nagado. Gutom pa yon. Imagine, 10 tinapay. Hindi pa raw siya kumain. Basit lang. Nasanay. Yung 10, madadagdagan na ng another 10. Di parang kumain ka na ng umagahan, tanghalian, gabihan. Kasi sabi nga ng iba, merienda lang yun eh. Merienda. 20 tinapay, merienda. Nabusog ka na. Inyapay tikinan mo, noodles. Dapat noodles na. Mayat. Maganda. Kasi nasasanay tayo kumain, kaya hinahanap natin yung pagkain. Pero pag sinanay mo yung sarili mo na nag-aayuno ka, hindi baling payat ka, mataba ang kaluluwa mo. Yung iba, matataba, sorry doon sa mga matataba, hindi ko naman kayo gustong paalalahanan. Kasi pag mataba ka, mabigat ang katawan mo. Di baling tumaba ka ng kaunti, okay lang. Pero yung mapayat, ako, madali makakilos. Wag mo naman sabihin na pag mapayat ako, baka pag hinipan ako ng hangin, matutumba na ako. Grabe naman kapayat na yun. Wag naman ganun. Kaya nga ang sukat natin, merong small, merong medium, merong large, extra large, double large. Mamili ka na kung anong gusto mo dyan. Pag nasanay ka na kumain, hanapin mo lagi yung pagkain. Sasabihin mo, nagugutom ka. Nakakain ka na, nagugutom ka pa rin. Baka may alaga ka sa tiyan mo. Kaya lagi ka nagugutom. Baka may inaalagaan ka sa tiyan. Sabihin na lang natin, tayong lahat, meron tayong mga bakterya sa katawan. Meron tayong lahat bakterya. Bakterya ng katakawan. Bakterya ng karamdaman. Bakterya ng katamaran. Bakterya ng kahit gising ka na, mahirap kang gisingin. Ano yun? Nagtutulog-tulugan. Ganyan ang iba. Kaya kahit na napapakinggan natin ang salita ng Diyos, pag hindi natin pinapansin, hindi natin binibigyan ng diin ang paglilingkod mo sa Diyos, nasasanay ka na. Ngayon, tingnan mo, pag ikaw ay mainit na dumadalo,
Wednesday, Friday, Sunday, nasanay at nasanay at nasanay ka na. Lalo kang malapit sa Diyos. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen! Eh, nasanay mag-absent. Wala na. Kaya ibang mga kapatiran, dati sanay na silang umatin ng Wednesday, Friday, and Sunday. Binawasan ang pagdalo ng Wednesday, binawasan ang pagdalo ng Friday. Kaya ngayon, Sunday Christian na lang. Oh. Imagine yung Wednesday and Friday na hindi ka na nakakadalo. Sinasayang mo yung blessing na matatanggap mo. Kaya nga sinasabi natin, iba yung blessing ng Wednesday, iba yung blessing ng Friday, iba yung blessing ng Sunday. Pag pinagsama-sama mo yan, umaapaw na pagpapalang ibibigay ng Diyos. Amen! Kaya kumpletuhin mo. Meron kang vitamins pag umating ka ng Wednesday. Meron kang maintenance pag umating ka ng Friday dahil nag-overnight ka. Pag Sunday, general check-up na yan. Amen! Imagine general check-up from head to foot. O ano i-check up? Yung ulo mo. Di ba ding namumuti ang buhok? Huwag lang nauubos. Nakakalbo. Huwag masaktan. Kasi nga naman, meron solar light. Baka nagliliwanag na yung mga ulo natin. Pag tinamaan ng kislap ng araw, kumikislap din. Oh. E yung solar light, pag umaga, kumukuha siya ng extra power niya sa liwanag ng araw. Kaya pagdating ng hapon o gabi, bigla lang sindi yung solar light. Yun yung power ng solar light. Eh tayo, hindi naman solar light yung ulo natin. Dapat meron tayong wisdom from above. Amen! O pag nakakadalo ka ng Wednesday, meron kang wisdom from above. Pag ating ka ng Friday, meron kang wisdom from above. Pag umating ka ng Sunday, meron kang wisdom from above. Kaya ang pagpapala ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw na. Amen! Kasi meron kang wisdom from above eh. Knowledge from above, power from above. There is Jesus. Ay kaso nga, nasanay ang mga kapatiran, yan. Kaya kahit anong pukpok ang gawin, kahit anong pangangaral ang gawin, pag nasanay na kayo, ang mahirap, pag sanay na sanay ka na hindi dumadalo, baka pagtunog ng trompeta ng Diyos, hindi mo na madidinig. Tatakpan na ng demonyo ang tainga mo. Kasi nasanay ka nag-absent ng Wednesday, o di wala na, hindi mo na nadidinig yung trompeta ng Diyos. Pag nag-absent ka ng Friday, o nabawasan na. Yung trompeta ng Diyos, baka humihina na ng humihina. Pagdating ng Linggo, hindi ka ba nakadalo? Nako, delikado na. Kaya pag ikaw ay natsyempohan ng mahal na Panginoon, na nasa kagipitang kalagayan, hindi mo na mabanggit ang hallelujah, praise the Lord. Hindi mo na mabanggit. Tandaan niyo yan, sinasabi ko. Pag ikaw ay nasa gipit na kalagayan na, hindi mo na mabanggit ang hallelujah, praise the Lord. Kasi pag mainit ka na naglilingkod sa Diyos, nandyan kagad yung hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Kasi power from God yan. Anointing power from God. Kaya sabi natin mga pastor, lagi tayo mag-hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. Amen. Kapag ikaw ay lagi nag-hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name, ang demonyo tumatalsik, milya-milya ang layo. Amen. O, tingnan nyo, pag nandun kayo sa bahay, di kayo dumadalo ng Wednesday. Kausap nyo cellphone. Take
TikTok. 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 Lahat ng nandyan sa cellphone, mapapanood mo talaga. Pati kwentuhan ng kapitbahay, kwentuhan ng mag-asawa, away ng kapitbahay, away ng kaibigan, away ng mga away. Kaya ikaw, kapag ikaw ay lagi ka nagsiselfon, hindi ka kasama sa away, pero naaawa ka dun sa nag-aaway. Sinakukuha mo na yung nabibiktima ka na Pero pag ang cellphone mo, binuksan mo kagad sa pagpupuri, malolobat ang cellphone mo sa pagpupuri. Amen! Minsan, pag bukas mo ng cellphone mo, nag-imas natin sida. Nag-imas. Inahanap mo kagad yan. Ay, masarap itong luto na ito Anong luto yan? Uy, nag-imas na ito yan. Ang ikukwento kagad nung doon? Mura lang ito, mura lang. Konti lang ang gastos. Kaya ikaw naman, dahil gusto mo makatipid, naengganyo ka na. Anong ipapatikim sa'yo? Masarap. Bukas, hindi ka pa natutulog, ay bukas. Aabangan ko uli yun. Iba na naman putahe. Uy, nag-imas manan. Lahat ng sinasabi niya doon, lagi walang kontra sa karamdaman. Lahat nga ng exercise ngayon Pagtingin mo sa cellphone mo, lahat meron dun Exercise sa ulo, kung paano mo hihimasin yung ulo mo. Exercise sa mata, kung paano mo gaganon-ganonin yung mata mo. Exercise sa ilong, pangu ka na nga. Gusto mo pa rin tumangos. Lahat ng exercise Exercise sa tenga. Ganyan-ganyanin. Exercise sa bibig. Chismosa. Humahaba tuloy ang bibig. Exercise sa leeg. Minamasay ang leeg. Isang araw, kasing leeg ka na ng giraffe Dahil na-exercise na na-exercise Yung tenga, na-exercise na na-exercise. Kaya nga hanapin ang tenga mo. Ano nga hanapin mo? Yung kwento na mali. Mula sa kamay hanggang sa paa, merong exercise. Kaya grabe ngayon ang ang pakana ng kaaway. Hindi naman masama yan. Pero dapat ang exercise natin bilang mga anak ng Diyos, magbasa ng Biblia. Open your Bible. Amen. Umaga, tanghali, hapon, gabi, dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen. Kaya bawat salita ng Diyos ay pinapangaral sa pulpito, pagkain ng ating mga kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya bawat salita ng Diyos ay pinapangaral natin. Kaya nga sabi ng Romans 8:1, now there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ngayon, sinorkat na yan sa Tagalog Tignan nyo, basahin nyo. Romans 8, chapter 8, verse 1. Dapat magkasunod yun. Magkadugtong yung 8. Napunta sa verse 2.
Sinorkat. Tignan nyo, basahin natin, pati sa verse 9. Diyan po sa aklat ng mga taga-Roma, 8, versikulo 1. Ngayon nga wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen. No? Sinorkat. Sa English, hindi ko mabasa. Maliit. Maliit ang letra ng monitor. Lakihan natin. Yung kasing laki na nagbasa. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. O, tingnan nyo. Sino-shortcut na ngayon. Kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos na may kainitan, sino-shortcut mo na yung pagdalo. Ay, linggo na lang ako dadalo. Kasi tinatamad ako pag Miyerkules. Ay, hindi ako mag-overnight. Kasi mas masarap matulog sa kwarto ko. May aircon. Oh. Mas masarap matulog dito sa kwarto ko. Oh. Sino-shortcut mo na eh. Yan, nakaligid dyan eh. Oh. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Verse 2 yun, ha? Pero in verse 1, na shortcut. Ang sabi na lang sa Tagalog, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Oh. Wala nang hatol. Kaya kahit nagkakasala ka, kahit na nag-absent ka, kahit na hindi ka nagbibigay, kahit na hindi ka namumuhay na may kabanalan, kahit na hindi ka nagpupuri, hindi ka nag-aayuno, hindi ka umahayo, hindi ka nakikisa sa gawain, wala nang hatol. Dahil na kay Kristo ka na. O, sinasabi mo, ay, miyembro ako ng Jesus Miracle Crusade. Opo. Pero naniniwala ko, hindi lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade ay tupa. Hindi mararapture ang iba. Kaya nga sabi ng ating mga pastor, hindi ka dumadalo ng Wednesday, hindi ka dumadalo ng Friday, dumadalo ka ng Linggo, hindi ka nagtatapat, maiiwan ka rin sa rapture. Grabe yan, no? Miski panoorin niyo yan sa YouTube. Ngayon, yan ang preaching ng mga pastor. Grabe! Hindi ka umaatin ng Miyerkules. Hindi ka umaatin ng Biyernes. Umaatin ka ng Linggo. Hindi ka nagtatapat. Hindi ka nagbibigay ng ikapatandog. Maiiwan ka rin sa rapture. Grabe. Kaya kung ikaw, Kristiyanong totoo, anong gagawin mo? Magpapakainit ako na maglilingkod sa Diyos. Ibabalik ko yung first love ko sa ating mahal na Panginoon. Amen! Yan ang ating iisipin na ngayon. Kaya sabi ng ating mahal na pastor, paalaala na yan. Merong baha, merong lindol. O yan, pagsabog ng bulkan. Paalaala na yan. Para lahat ng tao hanapin ang Diyos, maglingkod sa Diyos. Dahil napakahalaga ng kaligtasan. Amen! Everybody say, praise the Lord. No condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang paghatol sa mga anak ng Diyos na hindi lumalakad sa laman, bagkus sa Espiritu na. Kaya sa verse 2,
Ayan, sinabi natin mga pastor, you are now over above the law of sin and death. Kapag ikaw ay naglilingkod na may kainitan sa Diyos, ikaw ay lampas na sa batas ng kasalanan, batas ng kamatayan. Yan sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God through dearest Jesus Christ our Lord is life and eternal life. Why? Dearest Jesus is life, and dearest Jesus is life giver. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi ko nga mabuti itong ating mga nag-sounding nung nandun kami sa Maynila ni Eliboy. Nakita ko kayo. Sa mga posting na ninyo, mga post ninyo. Naghayo kayo, nagbigay ng leaflets. Good. The Lord will bless you. O yung mga naghayo, tignan nyo, meron silang another experience. May mga sakit na kanila nahayuan. Na-challenge sila na ipag-pray yung mga may sakit. Dahil yun ang ating kailangan. I-share natin yung gospel of God, the power of God unto salvation to those who believe. Amen! Kaya balik ulit tayo sa grade 1. Nag-aaral ulit tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo nung ako'y nag-umpisa, isang versikulo lang alam ko. Nung una, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Umatin ako ng Wednesday, meron ako isang versikulo. Umatin ako ng Friday, nag-overnight ako. Meron akong pangalawang versikulo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dalawa na. Umatin ako ng Sunday. 3 na. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Wednesday, Friday, and Sunday. Sa isang buwan, kapag ikaw ay dadalo, meron tayong 13 services. Di pag kumpleto ang attendance mo, meron ka na 13 verses sa isang buwan. Imagine, ganun lang kasimple ang mag-aral. 4 ang Wednesday, 4 verses. 4 ang Friday, another 4 verses. 8 na. Pag Sunday, 13 ay 5 Sunday service. Kaya 4, 8 plus 5, 13. Pag kumpleto ang attendance mo, pag di ka nag-absent, ay paano? Ang pag-attend mo, Sunday lang. Di 5 verses lang ang natatandaan mo. Ako, ilang taon na ako sa gawain. I thank the good Lord. This year, this December, I thank the good Lord. Magpo-47 years na ako sa ating banal na gawain. Imagine? Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, sinasabi mo, ay, matanda na ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Matured na ako. Matanda ka na. Baka edad mo lang ang tumanda. Yung salita ng Diyos, hindi lumago. Hindi ka tumanda sa salita ng Diyos. Minsan tayo, pag nag-absent tayo, tumatanda ang sarili natin, ang katawan natin, dahil nagkakaedad tayo, pero yung isip natin minsan, nagiging isip bata. Bumabalik tayo sa pagkabata. Dapat hindi ganun. Ang Kristiyano naglilingkod sa mahal na Panginoon, kung 10 taong ka na sa mahal na Panginoon, lumalago ka na ng mainam. Pag ikaw ay 20 taon na naglilingkod sa mahal na Panginoon, malago ka ng mainam. Pag ikaw ay 30 taon na naglilingkod sa Diyos, umaangat-angat-angat ka na. Amen!
ang ating church, 50. Nakapagdiwang na tayo ng 50 church anniversary. Nasa golden na tayo. Imagine, ang layo na. Yung mga baguhan natin, mga kapatiran, kaya sa kanila, tumatama yung versikulo na meron mga nauna na nahuhuli. Meron ngayong mga nahuhuli na nauuna. Grabe talagang salita ng Diyos. Yung mga nauuna, paatras. Yung nauhuli, sila ngayon yung umaabante. Tignan nyo ang Word of God. Kasi ang salita ng Diyos, ang mga na kay Kristo Jesus ay wala nang paghatol ayon sa paglakad mo sa kalooban ng Diyos na ikaw ay hindi lumalakad sa laman, bagkus sa Espiritu. Amen! Lalago ka pala pag ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Nagiging spiritual ka na. Kaso pag ikaw ay hindi dumadalo, pabalik-balik ka sa laman. Yan. Yan ang sabi ng Galatia 6. 6 hanggang 9. Basa, Bible reader. Sound. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6. 6 hanggang 9. Versikulo 6. Datapwat ang tinuturuan ng aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo tingnan nyo, lahat ng mga makidamay. bagay na mabuti. 7. Huwag kayong padaya. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sa 8. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani sa kasiraan. Datapwat ang maghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sa 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. Amen. Everybody say praise the Lord. Tignan nyo, lahat tayo tinatamaan ng salita ng Diyos. Ano sabi? Now there is therefore now not condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Romans 8:9, ang tao na walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Diyos. Kaya kailangan natin talaga yung Espiritu ng Diyos. Amen! We need the Spirit of God. We need the power of God. We need there is Jesus in our life. Kaya nga, there is Jesus is life and there is Jesus is life giver. Tingnan nyo sa binasa. Dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Konti ang pumapalakpak dahil ibig sabihin hindi mabuti ang salita ng Diyos sa inyo. Sa lahat ng tinuturuan sa salita ng Diyos ay mabuti. Amen! Kaya lahat na nagtuturo dito sa banal na pulpito, pati sa ating mga choir member, nakakapagod din yan ha. Sino ba naman hindi napapagod? Magpukpuk ka nga lang Awa ka may martilyo. Kailangan may pako. Pag dumaplis yung martilyo sa pako, ang mapupukpuk mo, daliri mo. Mamamatay pa yung kuko. Pag napukpuk mo, dumaplis, magugulat ka na lang. Yung daliri mo, meron ng, yung itim. Pag yung daliri mo, napukpuk mo yung laman, ayan, magugulat ka na lang. May lalabas dyan na itim. Yung pala,
yung dugo na yon na napukpok. O ganun, no? O, ganun ang salita ng Diyos. Kaya kung ang salita ng Diyos, di natin pinapalago sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, di natin pinapansin, kayo na mismo na mga kapatiran na hindi nagpapahalaga. Katulad ng sinabi ko kanina, baka hindi nyo na madinig ang trumpeta ng Diyos. Malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen! O kaya kung ikaw ay hindi nagpapahalaga, sabi nga natin mga pastor, hindi natin alam pagbabalik ng mahal na Panginoon, pero baka Miyerkules, baka Biyernes, baka Linggo, ibig sabihin, ang pagkakatipo ng mga banal ay mahalaga. Kaya nga sabi ng Hebrew Cheese, huwag natin kalimutan ang pagkakatipo ng mga banal. Dahil kung ating sinasadya, ayan, kahit na hindi mo sinasadya, dahil nag-absent ka, lalabas siya na sinasadya mo na. Bakit? Ilang taong ka na sa mahal na Panginoon? Baby Christian ka pa rin ba? Oh, baby ka pa rin ba? Na naglilingkod sa Diyos para kang nasa crib? Hindi lumalago? Oh, yung bata na nasa crib, binibigyan ng dede, ng battle. Nandun yung 4 ounces. 4 ounces. Oh, nung lumaki na, 6 ounces. Hanggang sa lumaki, naging 8 ounces yung pinadedede sa kanya. Oh? Kasi lumalago siya, tumataas. Dati 4 lang, 4. Oh. Naging 6, naging 8. Kaya yung malaki na siya, ayaw niya na sa crib. Oh? Ayaw niya na, aalis na siya doon. Pagka patutulugin ng mama niya doon sa crib, agsangit. Maghanap na ng papag, maghanap na ng higaan. Kasi malaki na siya. Ang Kristiyano lumalaki sa paglilingkod sa Diyos, dapat hindi naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Diyos. Lagi kang present. Amen! Kahit na sino ang nangangaral ng salita ng Diyos, hindi ka naglilingkod sa Kanya. Hindi ka naglilingkod sa mga awit. Hindi ka naglilingkod dahil ikaw ay ginagamit. Ikaw ay nagpapaawit, song leader. Ikaw ay choir member, adult choir, pioneer choir, youth choir. Hindi yung ikaw ay naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo lahat sa Diyos. Amen! Dahil tayo lahat ay nakikita ng Diyos kung ano ang ating mga ginagawa. Amen! Everybody say praise the Lord. Kaya ang sabi pa dyan, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi na pabibiro sapagkat ang lahat na iasik ng tao, siya namang aanihin niya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng iasik mo sa Diyos, aanihin mo. Nagbigay ka ng maliit, ibabalik ng Diyos sa iyo maliit din. Nagbigay ka na nagrereklamo ka, ang demonyo bubulungan ka. Ayan, maganda yung ginawa mo. Nagbigay ka, nagrereklamo ka. Kaya sa susunod, yung ibibigay mo na lang ang makakadalo, ikaw, ipapadala mo na lang yung ibibigay mo. Kasi nagrereklamo ka na eh. Pero kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, ay, dadalo ko. Dahil ang nararamdaman ko, presensya ng Diyos. Ako'y tinutulak na dumalo ng mahal na Panginoon kasi nandun yung pagpapala ng Diyos sa banal na gawain ng Diyos. Amen! Kaya kapag ikaw ay lagi nakakabit sa puno, lalago ka. Lalago kang Kristiyano. Amen! Hindi ka man lalata, hindi ka man lulupaypay, hindi ka malalanta, hindi ka matutuyo kasi nakakabit ka sa puno. Tingnan nyo yung mga kapatiran natin na hindi na nakakadalo. Ano ngayon ang balita? May mga sakit. Nag-aalaga na sila ng kalang mga sakit. Imagine, inaalagaan mo na yung sakit mo.
O di ang nangyari sa sinabi ko kanina, yung vitamins, ayan, pabili ng pabili doon sa drugstore. Kasi hindi na nga dumadalo eh. Vitamins, ayan, naging gamot na literal sa kanila. O, ano pa? Maintenance. O, yun ang sinasabi ng doktor eh. Iinumin mo palagi yan. Meron ka ng maintenance. O, ano na yan? Dahil di ka dumadalo, nagme-maintenance ka na ng gamot. Ngayon, hindi kaya ng gamot, sasabihin, ha? Pwede na yan sa ano? Sa damo-damo. Damong makahiya. Damong tumutubo dyan sa gilid-gilid ng bakod. Pwede mong kunin, iluto mo. Oh? Yung pagkain ng baboy, anong tawag doon? Yung nandyan sa bukid? Hindi, dyan sa balipay. Tabugbukol. Ha? Tabtabukol. Pagkain ng baboy. Tabtabukol. Kaya kain ka ng kain. Bandang uli, puro bukol ka na. Nabukol-bukulan ka na. Oh. At dapat may isa. Mabalin. Oh. Agbiro ka ti damo. Damo nga. Nandyan yung pagkain ng mga baka, pagkain ng kambing. Dahil kasi yan na raw ang gusto ngayon ng tao eh. Ay, grabe naman. Paano ngayon yan? Yung saging, paborito na matching. Di tayo kumakain ng saging, matching ka na rin? Dahil paborito ng matching yung saging. Tingnan nyo, ang daming ngayon eh. Kaya nga, ano nangyari ngayon? Ang tao na wala ng tiwala sa Diyos. Yan ang sigurado. Kaya tayo, salamat sa malabay, meron tayong Diyos na tinatawagan ng Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagbago na ating mabuhay, Diyos na nag-iingat, Diyos na nagpapala. Amen! Huwag kayong padaya, ang Diyos ay di na pabibiro, sapagat ang lahat na iasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagat ang nag-aasik ng kanyang sariling laman ay siya naman mag-aani ng kasiraan. Natapat ang nag-aasik ng sa Espiritu, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Everybody say, praise the Lord. Sige lang ng sige. Maglingkod sa Diyos na may katapatan. Dahil ang Diyos natin ay tapat na Diyos. Amen! Ang Diyos natin ay totoo. Everybody say, praise the Lord. James chapter 4, verse 17. Joshua chapter 1, 8 and 9. Last verses, Romans chapter 8, verse 35 to 39. Yung ating mga Bible reader. Ready? Yung sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Amen. Tingnan nyo, walang exempted. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mo, nadadalo ka, hindi ka dumalo. Kasalanan mo yan. Alam mo, magbibigay ka na ikapwatandog,
ginastos mo, kasalanan yan. Hindi ka nagpupuri, kasalanan yan. No praising, no blessing. Amen! Oh, ikaw ay hindi namumuhay na may kabanalan, kasalanan yan. Kaya sabi ng Hebrews 12:14, follow peace with holiness. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Oh. Kaya ano akala natin? Dito lang tayo sa bahay, sambahan may kabanalan? Oh, pagdating sa bahay, holiness. Baka bandang huli, delikado na ang lagay mo. Kasi wala ka ng kabanalan eh. Lalayo na ang presensya ng Diyos. Yung ikaw ay hindi nakakadalo, unti-unti nang lumalayo ang presensya ng Diyos. Dahil ang mahal na Panginoon, sabi ng Romans 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen! Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa. Ayan. Oo nga naman, trabaho ka ng trabaho. Ang hinahanap mo, pera. Hinahanap mo, sweldo. Hinahanap mo, budget. Pag nagkasakit ka, makapagtatrabaho ka ba? Pag nagkasakit ka, baksa ka na kagad sa higaan. Pag inubo ka na, baka may na ako may colored TV na. Sumakit ang ulo. Nako, sakit ng ulo ko. Baka ako'y may insomnia na. Headache. Delikado. Sumakit lang ang ulo. Iniisip kagad, delikado na. Baka meron na akong sakit sa ulo. May brain cancer na ako. Tignan nyo. Hindi lang makahinga. Ay, may sakit na ako sa puso. Ganon ang atake ng demonyo. Sumakit ang tiyan. Ay, nako. Sakit ng tiyan ko. Bakit ang laki ng tiyan ko? Wala naman akong asawa, ba't buntis ako? Yung pala, napuno lang ng hangin ng tiyan. Ano ang solusyon? Pumunta ka sa CR, Magbawas ka. Sumakit ang paa. Ayan. Inalagaan ng arthritis. Sumakit ang bewang. Ayan. Inalagaan ng bewang. Lower back pain. Hindi makaihi. Anong sakit yan? UTI. Inom ka siya ng soft drinks. Walang problema yan. Maganda nga. Lahat ng soft drinks, inumin mo kagad. Pagsama-samay mo. Coke, Mountain Dew, Pepsi, Sarsi, Cosmos, kung ano-ano pa. Alam mo naman na ang soft drinks, magbibigay ng sakit na UTI. Sige lang. Inom ka ng inom. Wala namang problema yan Mahal na mahal mo yung soft drinks. Bakit? Tutulungan ka ba ng pabrika ng soft drinks? Ng may-ari ng soft drinks? Pag may UTI ka na? Mabuti pa, magtimpla ka na lang ng calamansi juice. Kung ayaw mo na calamansi juice, magluto ka ng luya. Gaganda pa ang boses mo. Merry Christmas! And Happy New Year! Gaganda na ang boses mo. Kaso, hindi ka dumadalo. Hallelujah! Isang hallelujah pa lang, baksak na. Praise the Lord. Wala na Binigyan na ng katamaran ng demonyo. Pero kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, pagtaas mo pala ng kamay mo, napupuspos ka na kagad. Everybody say, praise the Lord.
dahil inaabot ka ng mahal na Panginoon. Pag ikaw ay lumalakad sa bahay-sambahan, nararamdaman mo, parang hindi sumasayad ang paa mo. Kasi nandun ang kapuspusan, nandun ang Espiritu ng Diyos na gumagabay sa iyo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, ang karamdaman hindi tatalab sa iyo. Bakit? Balot ka ng kapangyarihan ng Diyos. Binabalot ka ng kapangyarihan ng Diyos. Amen! Parang ikaw yung itlog. Yung itlog. Sample na lang natin, itlog na pula. Yung nasa loob niyan. Masarap. Pwedeng isaw-saw kagad sa haluan ng kamatis. Tama ka, sister. Masarap kagad yun. Itlog na maalat. Kamatis lang ang ilalagay mo. Makakain mo na. Pero huwag mong kainin yung balat. Tanggalin mo rin yung balat. Sinabi ko lang na itlog na pula, tapos nilagyan mo ng kamalis. Tanggalin mo yung balat. Samantala yung itlog na iba ngayon, yung itlog na puti. Kailangan magpakulo ka pa ng tubig, maglagay ka pa ng mantika, paglagay mo ng itlog, mapiprito na siya. Pag naluto na, masarap. Pero gumastos ka ng gasol. Pinirito mo eh. Samantalang itlog na maalat, anong kailangan lang? Kamatis. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ang kailangan natin yung presensya ng Diyos. Pag napuspos tayo ng Espiritu ng Diyos, lumalakas tayo, tumitibay tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Yan ang kailangan natin, yung gabay at patnubay ng Diyos. Kahit saan ka pumunta. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Nakapagtiis tayo dito sa gawain natin sa Banggar. Maraming pag-uusig. Maraming mga kung ano-anong ginagamit ng kaaway sa ating kapaligiran. Ngayon, nandito tayo, pinagpala na tayo. Nakaabot na tayo ng 20 years. Amen! 2 dekada na tayo rito sa Banggar. Amen! Everybody say, praise the Lord! Ganyan ang ating mahal na Panginoon. Kaya dun sa mga na namin dito, ayan, nadagdagan na naman na Panginoon ng 20 years ang ating mga edad. For 65 na ako ngayon. Ay, grabe. 45 years old lang pala ako nung nandito ako sa Banggar. Ngayon, 65 na. Ganon kabait ng Diyos. Amen! Yung gabay at patnubay ng Diyos. Kaya pag iniisip ko, yung aking mga anak dati maliliit. Yung aking mga anak na sinama dito, maliliit pa. Ngayon, meron na silang mga anak, matitigas ang ulo. Kaya yung katigasan ng ulo nila, sa akin, noong mga panahon na ako'y nagbabantay, nag-aalaga sa kanila, ayan, napunta na sa kanila mga anak. Ano ko yun? Mga apo. Grabe, kaya sabi ko, napakabait mo, mahal na Panginoon. Amen! Kaya ang ating prayer, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Para kung ano pang aming aasikasuin sa banal na gawain dito, patuloy na marami pa tayong maakay at maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga kaluluwa na ating paringinahanap. Amen! Hallelujah! Kaya nga sabi ng Biblia, humayo kayo't ipangaral ang mabuting balita. Ang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay maliligtas. Everybody say, praise the Lord! Last 2 verses. Joshua chapter 1, 8, 9. Romans chapter 8, verse 35 to 39. Basa.
Dito sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 8, 9. Ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, Amen! kundi iyong pagbulayan araw at gabi, Hallelujah! upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginiwain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. 9. Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Ang liwanag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos huwag mawawala sa ating bibig. Lagi natin babanggitin ang Word of God. Magwawawala sa ating isip. Lagi natin isipin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos nasa atin. Amen? Kaya tingnan nyo yung kinumpos ko na kanta. O, malayo-layo na ang aking nalakbay. Aking napuntahan. Malayo-layo na. Sa paglilingkod sa Diyos, imagine, 47 years na. Yung abang lingkod, 18 years old lang na nag-umpisa. Ngayon, 65 years old na. Salamat sa mahal na Panginoon. Oh, bakit? Nandun kasi yung ating parents in the Lord. Oh, sa panalangin ating mahal na Pastor Evangelista Wildis Rada Almeda. Panalangin, turo at aral ng ating beloved Mama Dear Stan Pastor Lina Comon Almeda. Beloved Almeda children, Almeda family, oh. Di nabibitaw. Di nabibitiw. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Maraming nagbago dito. Maraming gumaling. Maraming pinagpala. Lahat tayo na nandito ay totoong naglilingkod sa Diyos sa buhay. Kaya kung hindi totoo ang Diyos natin, wala na. Hindi na tayo nakaabot ng mahabang paglilingkod sa Diyos. Kaya sa ating mga kapatiran na nandito, magkakaroon kayo ng bunga kapag nasubukan yung sasama sa ating sounding. Kayo mismo, ma-experience yung aming naranasan kung paano kami nag-umpisa. Kaya kailangan nyo mag-prayer and fasting sa bahay ninyo pagka kayo sasama. Yung sasama mag-sounding, maghayo lang, mararanasan nyo yung mga patotoo. Uy, may sakit ito. Kailangan ito ng salita ng Diyos. Amen? Siguro nakikita niyo yung post namin dyan. Nung kami nandyan sa Rosales para makabili ng pyesa ng sasakyan. Grabe, para dyan sa MB. Pyesa ng sasakyan. Grabe yan, oh. Kung bibili namin yung pyesa ng sasakyan sa unahan, siguro gagastos kami na mga 35,000. Grabe. Sabi ko, Diyos ko, wala akong perang ganyan. Dito lang sa Sudipin, may binibenta sa amin, 17,000. Grabe. Isang pyesa lang yon. Nagpunta kami sa Sapang Palay, wala kaming makita. Oh? Nagpunta kami sa Bukawi, wala kaming makita. Nagpunta kami sa Marilao, wala kaming makita. Nagpunta kami sa iba't ibang auto supply, auto shop, wala kaming makita. Terrible! Pinera pa kami ng demonyo, napagod na ako. Sabi ko, hindi tayo uuwi sa Manggar na hindi tayo makakabili. Wala naman kaming budget. Walang budget. Meron kaming dala, pero nagastos na namin sa ibang mga binili namin. Yes, sabi ko, grabe. Wala na. Oh.
Napunta na kami sa iba't ibang lugar. Pero ang Diyos mabait, ang Diyos mabuti. Alam niyo kung saan kami nakabili ng pyesa? Napunta pa kami ng Manila, ng Bukawi, napunta pa kami na ng Lubao. Napunta pa kami na iba-ibang lugar, kay Reble. Dinala kami ng mahal na Panginoon saan? Diyan lang pala sa Rosales, Pangasinan. Nagadayo tinapanan mi. At datagayam, di pyesa tilugan tayo. Ita Rosales, Pangasinan. Kaparehong-pareho ng ating sasakyan na MB. Oh? Yung pala, sabi sa amin, phase out na po yan. Wala nang pyesa yan. Kaya ang solusyon sana ng MB natin, junk shop. Oh, wala na. Kaya ang sinasabi namin sa inyo, nagamit natin yung sasakyan, anong nakasakay dyan? Mga may sakit. Kayo mga may sakit, naiwan yung sakit nila dyan sa sasakyan. Hanggang wala ng piyesang mabili. Oh, wala na. Pero mabait ang Diyos. Ayan oh, si Eli Boy, hindi naman mekaniko yan eh. Oh? Oh? Yung mga kasama niya, mga driver. Oh? Walang mekaniko. Pero si Eli Boy, terrible. Ayan, pinagpuyatan niya. Nagumpisa ng alas 8 ng umaga nagtrabaho, natapos alas 12 ng gabi. Magkano ang talent fee niyan? Kaya sobra-sobra sa trabaho. Double overtime. Ayan. Salamat sa mga Panginoon. 2 sasakyan kasi ang ginawa niya eh. Yung Delica. Kaya, nagagamit na. Yung MB, magagamit na. Kaya yung mga susunduin, yung mga inayuan ninyo, balikan na ninyo para sabihin na susunduin na sila sa krusada natin. Sama-sama tayo. Grabe. May pahabol pa itong 2 bata ko. Yung nagtrabaho daw, walang kain-kain. Ay grabe, nagtatrabaho siya ng fasting siya. Kaya pala binigyan siya ng talento ng Diyos. Oh, talentadong mekaniko. Oh, walang kain-kain. Meron namang merienda. Grabe, sabi ko, terrible. Tiniis siya yung gutom. Para maayos niya, nagpa-fasting siya. Binigyan siya ng lakas ng mahal na Panginoon. O, totoo ang Biblia eh. Without prayer and fasting, you cannot cast out demons. Eh yun, hindi naman demonyo yung kalaban niya. No? Yung sira ng sasakyan. Bakit? Paano yung mga kapatiran na nahayuan ng mga may sakit, sumakay dyan, iniwan na ng demonyo yung mga sakit sa sasakyan. Ngayon, nagsigaling na sila, salamat sa Diyos, naglilingkod na sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga nagpapatuloy, yan yung 100% na binigay ng Diyos na kagalingan. Yung mga hindi nagpatuloy, ayan, pabalik-balik ang sakit nila. Pero tayo na nandito, salamat sa mahal na Panginoon. 20 years na ang ating natanggap na pagpapala sa ating mahal na Panginoon. At may mga kasunod na yan na pagpapala. Dahil pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, pagpapala na ang darating. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Tayo na tayo tumayo para sa ating pagpuring awitin, sa ating mga kakanta sa ating altar call song, ating mga children's choir. Ay, salamat sa mahal na Panginoon. Yung mga children's choir natin. Hallelujah. Oh, kaya yung mga anak ninyo, ipagamit nyo sa ating mahal na Panginoon. Kung meron kayong mga anak na mga pwede na ipagamit sa mahal na Panginoon, ipagamit na para magagamit ng mahal na Panginoon. Sila magiging unang hakbang para sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon children's choir. Pagkatapos,
youth choir, singles choir, pagkatapos finest choir. Yan ang mga children's choir natin ngayon. Hallelujah, salamat sa mahal na Panginoon. Sentro ang ating puso't kaisipan sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na tayo para sa ating awiting papuri at sa ating Holy Supper. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Walang makapag-iwanan, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Lumuhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit. Hallelujah. Pag-ibig Praise the Lord, mo'y praise the Lord, para praise the sa Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. walang makapag-iwanan, walang makapapantay Oh, thank you, sa iyong Jesus. pag-ibig. Walang makapapantay. Malamay sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Purihin ka. Malamang Lord. Walang makapapantay sa pag-ibig mo sa iyong mga anak. Sa lahat ng mga narito na inibig mo, pinagpalasakitan mo, malamang Lord. Purihin ka. I love you, Jesus. Love you. Sasamba sa iyo, gaano man kalayo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa Hallelujah! Praise the Lord! ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah! Gaano man kalayo ang langit, Ating preacher, Eddie Boy. pag-ibig mo'y Hallelujah, praise the para Lord. sa lahat. Amen, praise the Lord. Eddie Boy. Lumuhod kami sa paanan mo at sasamba sa iyo. Gaano man kalayo
pag-ibig mo. Puri ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba. Puri natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating luwalatiin, parangalan ang ating mahal. Napakabuti ng Diyos. Pag-ibig mo'y Marapat lamang. Hallelujah. Namin sa Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Puri ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon, sa kanyang mga banal na salita na ating napag-aralan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya habang tayo naghahanda, mga minamahal, sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, at habang ating pinupuri ang ating mahal na Panginoon, asahan natin ang mga biyaya at mapagpapala ng mahal na Panginoon na ibibigay sa atin. Kaya naman sa ating mga viewers na nariyan sa kanilang mga tahanan, kung kayo po ay may mga loved ones na hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos, at sila ay nais nating ilapit sa ating mahal na Panginoon, habang tayo narito ay naghahanda para sa ating Holy Supper, mga minamahal. Hallelujah, napakapalad ng bawat isa sa atin. Napakapalad ng bawat mga lumalapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, dahil merong Diyos na mabuti, merong Diyos na napakabait, merong Diyos, mga minamahal na nariyan, tumutugod sa ating mga panalangin. Kaya naman po, mga minamahal, habang iniready po natin yung ating grapes sa ating mga tinapay, mga minamahal, sa ating mga viewers, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una-una ay pananampalataya. Ang pananampalataya, mga minamahal, ay kailangan meron ng isang tao na siya'y naniniwala na merong Diyos na makapangyarihan, merong Diyos na nasa langit bumaba, nagkatawang tao para tubusin ang ating mga kasalanan. Ang pangalawa po, mga minamahal, ay pagsisisi, makadiyos na pagsisisi. Mga minamahal. Ang pagsisisi, mga minamahal, ito po ay totally pagtalikod sa ating mga gawang kasalanan, mga minamahal, at hindi na natin babalikan. At ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Sabi ng Biblia, mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob na walang bayad. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Kaya napakalaga po na tayo dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ating mga viewers na ngayon lamang po nakapanood ng ating banal na gawain, maging sa ating mga baguhan, kailangan po nating isagawa. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon upang tayo lubusan na pagpalain ng ating dakilang Diyos. Kaya sa lahat po na nariyan, ay po ay manalangin. Sumunod po kayo sa panalangin, sabihin nyo, mapagpala ka man sa langit, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako. Isang taong makasalanan, labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga ginagawang kasalanan. Simula nung kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Pinakamamahal na Panginoon, nagpapasalamat ako na aking napakinggan. Napanood ko ang banal mong gawain. Salamat, malapos sa mga banal na salita. Pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita. Aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isinusuko ko ng aking buhay sa iyo. Maglilingkod na po ko sa iyo, mahal na Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, sa ating mga viewers, na nariyan po sa inyong mga tahanan, maging sa ating mga baguhan. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos, ang banal, makapangyarihan sa lahat, sa mga unang pagluhod, panalangin ng aming dearly beloved, Honorable Pastor, Evangelist Wood Estrada Almeida, sa mga panalangin, turo at aral ng iniwan sa amin ng dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Pinakamamalapaw sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Sila po'y kahabagan at patawarin mo, mahal na Panginoon. Tugunin mo po ang kanilang mga panalangin, O Diyos. Haloy aming dalangin, malapaw, sulat po ng malinaw ang kanilang pangalan dyan ng buhay sa langit.
Mahal na Panginoon, hallelujah, sila po ay makapaglingkod na sa iyo simula ngayon hanggang sa lalapit na pagbabalik sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, habang tayo patuloy na maawit sa ating dakilang Diyos. Sentro natin ang ating mga puso, ating mga isipan sa ating pong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bulay-bulay natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bulay-bulay natin paano ang ating dakilang Diyos, hallelujah, ay nagkatawang tao, mga minamahal. Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, mga minamahal? Tayo maunawaan natin at maintindihan natin na napakalaki ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Siya'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw, ako, tayong lahat na maglilingkod at lalapit sa Kanya ay magkaroon ng kapatawaran sa ating makasalanan at magkaroon ng kaligtasan at maging tunay na anak ng mahal na Panginoon, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Puri ng Diyos. Tell me Jesus died for Habang inaawit ang awiting ito, mga minamahal, bulay-bulahin natin ang kabutihan ng Diyos. Bulay-bulahin natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Saan tayo kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay natin? Ano kayang kalalagayan natin kung hindi natin nakilala ang mahal na Panginoon? Hallelujah, hallelujah, Jesus. But there's something else that I want to know. Does He still feel the days every time I feel? Yes, hallelujah. Crucified again. I am causing Him pain, and I know God to change. Just can't bear the thought of burning. Hallelujah. It seems that I'm so good at Breaking promises. And a treat His precious grace so earnestly. But each time He forgives what He relieves, the agony He felt on the tree. Does He still feel the days every time I pray? Does He hear the cry? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay, mga minamahal. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Alalahanin natin na mayroong Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at ito tayo nagtatamasa ng biyan, mga pagmamahal. Wala tayong maibabahayan, kundi ito lamang ating magagawa. Alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Patuloy na purihin at itaas ang marilag at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Glory to God! Hallelujah! Holy is the Lord. Do you still feel the nails every time I fail? Have I crucified Jesus with my sin? Oh, I'm playing games. I really want to Hallelujah to change. Jesus. Everyone's Hallelujah. you again. Does He still feel the Purihin ka, pain mahal na Panginoon. every time I Purihin fail? ka, Diyos. Have I Salamat po na crucified Panginoon na ito Jesus kami ngayon nagtatamasa ng with my pagpapahal. sin? Nararamdaman namin ang mga pagpapala hanggang sa lahat ng presensya mo. Hindi namin mababay
Tagalog. Si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan. Unawain natin ang awiting ito. Siya'y nabayubay noong unang panahon. Lahat tayo, Tinubos niya bawat isa sa atin. Meron tayong kanya-kanyang unayan sa mahal ng Panginoon. Ngunit ito Hallelujah. sana'y malaman ko. Ramdam niya pa kaya Hallelujah. ang mga pako sa tuwing kasalan ay sinasadya ko. Siya ba'y nasasaktan ko? Hallelujah. Dapat akong magbago. Hallelujah. Di ko na kaya siya'y nasasaktan ko. Taas natin ang ating kamay, mga minamahal. Hindi ako tumutupad sa pangako. Hallelujah. We love you, Lord. Sa kaniyang biyaya ay papaya ako. Hallelujah. Sa tuwing ako'y pinapatawad, pinapaalala ko Purihin ka, ang Panginoon. sakit ng kanyang pagkapako. Ramdam niya pa kaya ang mga pako sa tuwing kasalan ay sinasadya ko. Siya ba'y nasasaktan ko? Dapat akong magbago. Di ko na kayang siya'y nasasaktan ko. Jesus, Hallelujah. Jesus, banal ang Panginoon. Jesus, Jesus, Dapat pala, Panginoon. banal ang Panginoon. Ramdam Hallelujah. niya ba kaya Hallelujah. ang mga pako? Pinapako bakit ang muli? O Jesus, ako'y pagod na sa mundo. Nais kong magbago. Di ko nais na kahit sa Purihin ka, mula sa simula. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Alalahanin natin ang mahal ng Panginoon. Siya'y Mga minamahal, hindi kalugihan ang mga oras na ito. Na maramdaman natin ang presensya ng mahal ng Panginoon. Tinubos niya tayo Hallelujah. sa krus ng Magpasalamat tayo sa mahal ng Kalbaryo. Panginoon. Ngunit ito sana'y malaman ko. Ramdam niya pa kaya ang mga pako Hallelujah. sa tuwing kasalan ay sinasadya ko. Hallelujah. Siya ba'y nasasaktan ko? Purihin ka, Dapat ako magbago. Yes. Di ko na kaya siya'y sasaktan ko. Hindi ako tumutupad sa pangako. Yes. Purihin ka. Sa kanyang biyaya ay papaya ako. Sa tuwing ako'y pinapatawad, Hallelujah. pinapaalala ko Yes. Thank you so much, ang Lord. sakit ng kanyang pagkapako. Ramdam niya pa kaya ang mga pako sa tuwing kasalan
siya'y nasasaktan mo. Dapat akong magbago. Di ko na kaya siya'y sasaktan mo. Jesus, Jesus, banal ang Panginoon. Yes, hallelujah. Jesus, Jesus, banal ang Panginoon. Hallelujah. Banal ang Hallelujah. Hallelujah. Panginoon. Banal ang Panginoon. Yes, hallelujah. Puri ng ating mahal na Panginoon.